溜兰水果，看大巴倒下了，整个樽差不多没了。这溜兰水果，溜兰水果，看大巴倒下了，整个樽差不多没了。Right, mga kuyang at mga ating nananalasa pa rin yung yung bagyong Inday sa Pilipinas Pero bago pong lahat mga kuyang at ating, baka pwede natin i-follow ang ating page. Paki-like, paki-react, paki-share. Pag may time kayo, comment below po. Ito nga mga kuyang at mga ating dahil nga sa climate change na tinatawag, talagang pabago-bago yung panahon. Dito na lumalabas ngayon yung mga sobrang lakas ng bagyo. Diba? Mga phenomenon ng mga kalamidad is talagang nagsilitawan na sa panahon natin ngayon dahil nga sa tinatawag natin climate change. Ito nga mga kuyang at ating sa mga nakalipas na araw talagang binaha yung China ng isang napakalaking dambuhalang baha. Dahil nga yung isa nilang reservoir is kumbaga natibag or bumigay dahil nga sa mga dulot ng malakas na pagulan Nakalain yung mga kuyang at mga ating ang China is isang mayamang bansa pero hindi nakaligtas sa hagupit ng dilubyo. Dahil nga sa mga parte ng bansa nila is talagang sinalanta talaga sila ng bagyo, di ba? At hindi pa nga sila natapos dun sa isang napakalaking tornado na dumaan sa mismong mismong syudad sa China na talagang hinagupit ng malaking tornado or buhawi. Di ba? Nagdulot pa nga ng pagkasawi ng 11 tao dahil nga sobrang tindi. Diba? Kung iisipin natin mga kuyang at mga ating yung China is may capability na matrack or malaman nila yung mga ganitong uri ng weather situation sa kanila dahil high-tech na sila high-end na yung mga gamit nila. Mapa-military man yan, lahat ng equipment, lahat ng mga gadget or instrumento na makadetect ng mga ganitong uri ng panahon is meron sila. Di ba? Meron silang resources na matatawag. Dahil siyempre, progressive silang bansa Kaya nakakatakot kumbaga nakakabahala na yung ganitong tawag na climate change dahil nga sa uri ng panahon natin ngayon talagang pabago-bago yung uri ng panahon na dumarating sa atin. Talagang magugulat ka lang sa maging resulta. Di tulad ng araw is malalaman mo kung tatag-ulan dahil may season. Malalaman mong tag-init dahil may season. Pero ngayon, kahit sa anong oras, pag talagang uulan Kaya, lalo na pag itong rainy season talaga, di ba? Kagaya ng nangyari ngayon sa China, di ba? Talagang hindi nila napigilan dahil nga sa hindi natin masasabi yung iba nagko-conclude na man-made tragedy daw yun dahil nga
Hindi natin sinasabi na sinira daw ng China yung nakagubatan nila. Although naman is may katotohanan, pero dahil nga sa pagbago ng panahon, pag-unlad ng ekonomiya or pag-unlad ng isang bansa is umuusbong talaga yung mga bagay na bihira mangyari noon. 'Di ba? Kagaya niyan, 'di ba? As mga nakalipas na araw is talagang hindi ho sila nakaligtas. Isipin nyo ha, mayayamang bansa na yan. Kahit sa Europe, nasasabi sila na ngayon lang din sila nakaranas na binaha sila. Di ba? Kalain mo, talagang malaki ang epekto ng dulot ng climate change sa ating mundo. Kaya mga kuyang at mga ating talagang kapag may mga ganitong sitwasyon ng panahon, may mga paparating na mga hindi mainasang tropical depression sa ating bansa. Dahil tayo ang Pilipinas is prompt tayo sa mga ganitong uri ng klima. Kapag sinabi ng gobyerno na lumikas tayo, maglikas na ho tayo. Huwag na ho nating antayin na may masira pang buhay sa ating mga pamilya. No? Dahil ang climate change po ay sobrang mapanganib talaga. Nakita naman natin na ang nangyari sa China is dulot din daw ng climate change. Kaya masyadong malakas ang mga bagyong papasok sa ating bansa dahil isa na rin yun sa mga factor na naging kaakibat ng ganong mga weather situation natin. Buti na nga lang yung bagyong Inday is hindi naglandfall sa kalupaan ng Luzon dahil kung naging diretso ang nito, pagtahak ng tinumbok nito at naglandfall, nako. Although tinamaan pa rin yung northern part ng Pilipinas, lalo na yung Batanes. Siyempre, ang Batanes talagang Pacific Ocean ang nakaharap eh. So, talagang yung bagyong Inday is matatawag pa nga nilang parang kasinlakas ng Yolanda yon. Kaya magpasalamat lang tayo mga kuyang at mga ate dahil hindi ho halos tumama sa or naglandfall dito sa Luzon. Kumbaga lumihis ang bagyong Inday. Kaya malakas na hangin lang ang ating naranasan. At magpasalamat tayo at dahil wala rin namang ganong pinsala ito sa bansa natin. Kaya pero sinasabi natin hindi lang itong bagyo na to ang dapat nating abangan. Dahil sa ibang bansa nakakaranas na sila talaga ng tinatawag na epekto ng klima, yung pabago-bagong klima or tinatawag na climate change. Alright, mga kuyang ating maganda tayo, mag-prepare kung may mga ganito mang uri ng panahon sa pumapasok sa Pilipinas. Dahil isipin na lang natin, yung mga mayayamang bansa is talagang sinasalanta sila. Ano pa kaya tayo na talagang mahirap na bansa Hindi naman natin sinasabi na lahat ng mga bagyo is saluhin lahat. Pero talagang mga case to case ba ng mga bagyo na pumapasok sa bansa natin is talagang kawawa talaga yung Pilipinas. 'Di ba? Dahil unang-una, wag na natin sabihin, yung pondo para sa mga bagay na makapag-prevent ng dahilan ng pagbais, nawawala na. Kaya wag na tayong umasa sa mga ganong bagay. Dahil kasama ho yan sa
panahon na pumapasok sa ating bansa. 'Di ba, mga kuyang at mga ating? Kaya magano ho tayo, maging laging prepared kung sakasakaling may ganong uri ng sitwasyon ng panahon or sama ng panahon. Alright? Dahil ang buhay natin is isa lang. Wala nang kasunod niyan. Kapag tinamaan tayo ng isang dilubyo na hindi tayo handa. Alright? Mga kuya at mga ting,那六郎水锅。 这里这种人，那哪个是大锅的呢？